sa baba, no? Sa 25 years na pangangalaga dito sa watershed. Ano po ang ating may mensahe para sa ating mga kababayan? Opo, una tayo ay nagpapasalamat sa pamunuan ng Bayan ng Rial at gayon din sa ating mga kababayan sa Infanta, ang buong lokal na pamahalaan, mga barangay officials, mga POs, and civil society organizations and private organizations as well na lumahok sa ating ika-25th na celebration ng Watershed Day. Tulad ng mensahe ko doon, hindi lahat ng lugar sa Pilipinas bibihira, mabibilang lamang. Sabi ko nga sa daliri, yung nag-celebrate ng tulad po natin ng Watershed Day, kung saan atin pong pinag-uusapan, atin pong tinatalakay kung paano pangangalagaan ang tubig kanlungan, paano rin po natin iti-preserve para sa susunod na henerasyon, at gayon din po naman paano tayo makakabalangkas sa mga pulisiya at plano para hindi lamang ito makonserve, bagkos mas mapaunlad pa yung nasasakupan ng watershed protection area tulad po nitong mahigit 300 ektarya na kumakalinga sa ating pong tubig kanlungan. Gano'ng kahalaga ito, Mayor, yung tuloy-tuloy na pagtatanim? Tulad po ng nararanasan natin ngayon, talagang ilang kabayanan po tulad sa bayan ng Rial at Nakar, at may ilan din pong barangay sa Infanta na talagang taghirap ngayon sa tubig. Napakalaking tulong po kung may mga tubig kanlungan tayo sa pamamagitan po ng paglililim at pagkakanlog ng mga kapunuan. Kaya patuloy po natin itong ginagawa. Para po sa ilan ay hindi man ganun kalaki yung impact na nakikita nilang ginagawa natin tulad ng dire-diretsong pagtatanim, pero napaka-epektibo po nito. At pag ito po yung lagi nating gagawin, pagbubutihin natin yung pagpaplano at lahat po yung makikilahok, malayong malayo pa po ang mararating ng kaunlarang pangkalikasan ng ating pong mga bayan dito po sa Rial at saka sa Infanta. Ganun na rin po sa General Nakar. Mayor, paano po yung sistema ng monitoring dito para po sa maiwasan yung pagputol ng puno rito sa kabundukan? May multi-sectoral ano po tayo, watershed council, at may mga komitiba din po itong kasama. Tulad po nito, ito ay pinangangalagaan din sa tulong ng kanlungan, kaya isang civil society organization na talagang nagsusulong para pangalagaan po itong kalikasan natin. Bukod pa po sa trabaho ng mga lokal na pamahalaan at gayon din naman ng DNR. So, talaga pong kailangan, lalo na po nakikita natin ngayon na magiging krisis po ang tubig pagdating ng araw, kaya ganun na lamang natin pahalagaan ito. At lagi ko nga sinasabi, alam niyo, ang pinaka-importanting resource sa buong mundo, hindi naman yung ginto, hindi po yung diamante na talaga namang minimina pa natin, halos ibuwis ang buhay sa paghahanap. Sa buong universe, makikita natin kahit na lamang sa solar system, puno ang pinakamahalaga. Yung diamante at mga ginto, makikita mo yan sa ibang mga planeta pero wala ka makikita doong puno. So nagpapakamatay tayo para doon sa mga yamang likas na nakikita rin naman sa ibang mga planeta, pero ito po, tayo lamang yung may ganito, tayo lamang yung may kapunuan. Kaya wag po nating baliwalain na biniyayaan tayo ng Panginoon bilang katiwala ng daigdig para po pangalagaan itong mga likha. Mayor, ngayon nagtanim ka na, ay isa itong palatandaan na taon-taon ay talagang tuloy-tuloy pag-monitor mo rito. Opo, taon-taon naman tayo taon-taon din po tayong sumasama sa selebrasyon ng Watershed Day, at kita ko po talaga yung halaga nito. Kita ko po yung pagbabayanihan ng iba't ibang sektor para itaguyod po pangalagaan itong likas na yaman natin. At kaya patuloy din po tayo nananawagan sa national government, sana nga kung tutuusin dapat magkaroon na ng Department of Water Management and Protection. Dapat meron na po tayo nito sa ating bansa. Sa ibang bansa makikita mo talagang gano'n na lamang sila magpahalaga sa tubig. Sana sa atin din po, sana sa ating bansa meron tayong water protection, meron tayong water quality assurance, meron po tayo din na kasama na rin dito yung flood mitigation. Pinag-uusapan din po yan dahil usaping tubig po yan. At gayon din naman yung pagpapaunlad pa ng mga possible sources of water. So, yan, sana po maipasa at meron po mga mag-champion sa Kongreso ng pagkakaroon ng Department of Water. Mayor, bukas po ba ito para sa mga gustong mag-volunteer na magtanim dito sa kabundukan? Opo, hinihikayat po natin mga private companies, mga corporate social responsibility tulad na lamang ng Alternergy, nakasama natin dito ngayon.
at gayon din naman yung Vena Energy, yung mga pagtulong po ng mga pribadong sektor, napakahalaga din po nito bukod sa mga civil society organizations at mga lokal na pamahalaan. So hinihikayat natin, kayo po ay makiisa, pwede po kayo dito na magtanim ng mga puno, lalo na po sa watershed area natin. Inaanyayahan din natin yung mga iba't ibang mga um, private sectors, ano po, napakahalaga ng partisipasyon ninyo. Mga corporate social responsibilities, pwede nyo po dito gawin sa bayan ng Infanta. Meron nung pangalan sa bundok na ito. Ito ay kilometer 8 itong area ito. Ito yung part ng watershed protection area. Sako po ito. Personally, Mayor, anong pakiramdam ngayon na umakit kayo ulit ng bundok? Mapagod dahil napakatarik. Napakatarik. Ito yung pinakamalayo. Yung iba hanggang doon na lang sa baba, hindi na nakaakyat. So ito yung hindi na, parang halos pinakatuktok. Ang labas na nito magsaysay na. So from Gumian, lalabas ka na ng kilometer 2 sa Magsaysay. So ito yung pinakamataas na parte. At tatanaw mo dito yung buong Infanta at saka nakahawa niyang mga puno. So mapagod nung una, pero practice ko na ito dahil next week babalik na naman ako sa Miyunod para naman ikasal dahil na-discover ko doon ay maraming mga magulang doon ng mga bata hindi pa kasal. So bababaan namin, sagot namin yung mga handa. Iniyayaan ko kahit yung mga taga-Nakar sa Sitio Yukyuk para magpakasal na, para din naman sa kanilang mga anak. At yun na nga, may pahanda na kami, may pasingsing kami, may mga pamigay pa rin kaming bigas para po sa kanila. Kaya yun, baka po may mga gusto magninang sa inyo, samahan nyo kami sa Miyunod. Maraming salamat. Sige po.